Good morning mga Lodi. So, ito ngayon yung pinapayo sa akin ng aking client na Bindo. So, hindi po ako ang nakapag-build nito. Bali po, ang concern po ng client ay mahina po to. So, kapag nag-connect ka po dito sa Bindo, hulog ka po, kahit ano pong oras ng pag-connect mo dito ay napakahina. Ni-actual ko pa po ito actually. Pinuntahan namin kung saan po naka-install. So, paghulog mo dito sa Bindo na to, masyado mahina yung kanyang internet. So, pinatanggal ko na lang at pinadala ko dito sa bahay para i-check talaga kung ano yung mali dito, kung ano yung mga possible na sira, kung anong possible na papalitan. Yung mga LAN cable ba, USB to LAN, i-check ba yung power supply or ang board or ang memory, saka ang adapter mismo ng access point or ang LAN cable sa access point. So, ni-check ko na yan. Ngayon ay susubukan natin kung lumakas ba yung internet. Kasi ito, sinubukan ko na nung puntahan ko dun kung saan naka-install, ay talagang walang internet. Nagkakaroon ng no internet kapag mayroon pang internet, no IP address or obtaining IP address, authentication required. So, hindi talaga pumapasok. Hindi talaga nagkakaroon ng internet. So, ngayon na ito ay na-check ko. Pinalitan ko lang ng mga LAN cable. So, ito yung mga LAN cable na Cat6 na indoor. So, lahat po Cat6. So, temporarily ginamit ko yung aking access point dito sa bahay. Ito, doon ko na kinonect kasi hindi po na isali yung kanyang access point. Saka ito yung aking ISP mula sa aking main router. So, yun na lang po siguro i-try natin. So, isi-share ko lang. Kapag ganito pong sakit ng inyong mga Bindo, sa mga baguhan lang po ito, no? Kasi yung karamihan ng mga installer na medyo matagal na sa Peace Wi-Fi, magagaling na yan, alam na nila to. So, unang-una, pag ang inyong Peace Wi-Fi nagkaroon ng ganong sakit, obtaining IP address, authentication required, internet, basta kapag walang internet, IP address, ganun talaga yon. So, unang-unang i-check nyo ay tanggalin nyo muna. Doon muna kayo magsimula sa inyong ISP, ang inyong internet. Mag-connect kayo directly sa inyong internet source. So, kapag naka-connect kayo doon at okay naman, kasi kung walang internet talaga, hindi talaga gagana itong inyong Bindo. Hindi talaga kukuha. So, kapag na-check nyo na okay na yon, ay ang isusunod nyo na titingnan ay yung mula sa internet nyo, itong wire na to, itong LAN cable mismo ang i-check nyo kung okay ba ito. So, mas mainam po na kapag mag-check kayo ng ganitong problema sa Peace Wi-Fi ay mayroon kayong tester. Kung wala naman tester ay gagamitin nyo ito sa ibang pwede nyo i-direct ito sa inyong access point mula sa ISP. So, kapag na-check nyo ito, malalaman nyo lang kung hindi talaga ito gumagana kasi mayroon talaga hindi ilaw doon sa tester, at saka hindi gagana yung access point kung i-direct nito. So, pag ito ay may nasira sa LAN cable, ay ganun yung nangyayari kasi hindi pumapasok yung internet dito sa board natin Yan. Mula sa ISP to papunta sa board.
So pag hindi talaga pumasok ang internet ay yon, wala talaga, hindi kayo makakonect sa bindong na to. So siguraduhin na okay ang LAN cable po. So after na yan, papasok sa board, lalabas ito sa itong USB to LAN. So ito naman yung susunod nyo na titingnan kung okay ang USB to LAN. So paki-check ang USB to LAN, ang palatanda na okay ang USB to LAN ay ito, may ilaw. So pag ginagamit may internet o nagbo-blink-blink po ito. So ibig sabihin okay na itong USB to LAN na to. So pag okay na rin ang USB to LAN, ang kasunod na dapat tingnan ay itong USB to LAN papunta sa LAN cable. Mali. Papunta sa access point. So ito yung adapter ng access point. Alam niyo na to. Dito ipapasok ang mula dito sa USB to LAN, ang LAN cable na to. LAN cable na to papunta dito sa LAN. Then ang PUE ay yung inyong antenna, yung access point mismo. So pag okay na rin ang LAN cable, wala na rin problema sa LAN cable, na test na, ibig sabihin wala dyan ang sakit. Pero once na isa man dito sa binangkit ko ang nagkaroon ng problema tulad ng LAN cable or USB to LAN at lahat na mula sa lahat ng sinabi ko, ay yun ang nangyayari sa window obtaining IP address, authentication, ganun, walang internet, no internet. So pagkatapos ay pag na-connect na-check na yung PUE mismo papunta sa access point, yun na naman ang susunod na i-check. Kailangan i-check. Kailangan i-tester. So pag okay na rin yun, ibig sabihin hindi yun sira. Kasi once na hindi sira na yung LAN cable, ay hindi na rin gaganap. Pareho lang yun ng sakit. Kasi yun yung binanggit ko, kasi yun yung daloy ng internet. So isa man lang doon ang masira, ay yun ang magiging resulta na no internet, obtaining IP address, authentication. So kasunod dito ay ito mismo adapter. Kasi malay natin itong adapter natin ng compass po ito. Itong adapter, malay natin ay ito mismo ang sira. So pag okay naman to, pwede naman natin i-test ito directly, itong LAN cable mula sa ISP, para maka-connect tayo directly dito sa compass. Then ang PUE naman ang PUE LAN cable papunta sa access point mismo. Kaya yun na naman ang susunod na i-check, kasi baka yun yung may sira eh. So kung yun ang sira, ay ganun pa rin yung magiging resulta na sakit nito, itong tinitingnan natin ngayon. So pag okay na naman, ay pinaka last yung access point mismo. So kailangan yun i-check, kasi na pwede rin masira yun, lalo na pag umabot na ng ilang taon o natumba, nabagsak, nahulog, pwede rin masira yun. So pinaka last, pag ganun, lahat na yun okay, itong board mismo. So yun lang po ang kailangan i-check. So hindi lang yun, mayroon pa akong nakalimutan, itong power supply. So minsan ay ginagamit ito ng mga ibang builder, power supply ang ginagamit. Minsan naman naka power balloon ito para i-power itong board. So minsan ang mga ibang builder hindi po ganito ang ginagamit, kundi ang CB. So ipakita ko sa inyo po ang CB. So ito po mga lodi ang CB, customized board na may So ito po yung isa sa pinakamagandang ginagamit pang power ng board, kasi may meter na po yan. Makikita mo yung voltage na pumapasok sa yung board. So mas mainam po na ito rin yung ginagamit, kasi ma-monitor mo. Pwede rin kasi pag bumaba ang voltage nito, hindi yan gagana.
hindi po gumagana ang ating window. So yan din yung isa sa hindi agad-agad ma-found out ng mga baguhan na installer. So maliban dyan ay mayroon wala po akong example kasi ng module. So mayroon din mga module na pwedeng pampalit dito para makapower po ang ating board. So paki-review na lang sa mga ibang video, nandun po yung mga ibang ganun na sit up. Ito ay papakita ko po sa inyo kasi napalitan ko na po yung ating mga dapat palitan. So ngayon ay magko-connect po tayo. Mayer, so tigiran no to sana may nagano to kagay ko mga podcast sana. Board ka. Kaya sambiyan na ya o anong na board ako pamasan nagyabindo. So ito po mga lodi, susubukan natin mag-connect sa window. So since nakapaghulog na po ako kanina, yan, connected na po. So isi-share ko lang sa inyo kung ano yung na-found out ko dito na isang problema. So let's go, pakita ko sa inyo. Alright, so ito na, ipapakita ko na po sa inyo ang aking na-found out. So lahat ko na po napalitan ng mga USB to LAN cable, pati yung ginamit ko na adapter, yung isa kong adapter na isa kong access point na personal access point ko dito sa bahay. So dito binaba rin yung itong dalawang maliliit na to. Kailangan nakataas po yan lahat. So all in all, okay naman. Ang isa lang na na-found out ko ay itong sinasaksakan ng RG45 ng LAN cable. So pansinin nyo po, nakailaw. Ayan, nakailaw na po. Medyo pag ginalaw-galaw mo to, nawawala yung ilaw. So itong sinasaksakan ng RG45 po ang may sira po. So may sira dahil maluwag po yung, kahit bago po yung RG45 na nilagay mo dito ay medyo maluwag. So nawawala po yung ilaw. Galaw-galawin natin. Nawala na naman. So isaksak natin ulit kasi nawala. Ayan, nagkailaw na naman. So ito yung sanhi ng nagiging mahina yung internet at saka nagkakaroon ng internet, obtaining IP address at saka authentication. So ang ibig sabihin ay nahihirapan po mag-connect yung cellphone kapag naghulog ka po dito sa window na to. So ito yung naging sanhi. So since hindi na to mapalitan, kapag tuluyan na po nawala yung ilaw na hindi na po umiilaw, ay ang kinakailangan na palitan na po ay itong board. So yun na lang po ang aking i-share. Maliban dun sa mga nabanggit ko kanina, ay ito yung isa sa kailangan nyo i-consider na kailangan i-check kung umilaw na ba. So all in all, okay naman lahat. At saka ito lang talaga kasi lumuwag kasi. So ito yung na-found out ko na sakit ng window na to. Itong sinasaksakan RG45 kasi maluwag. Kapag nagalaw po ito, nawawala yung ilaw. So ibig sabihin, ito yung main source na galing sa main source ng internet. So hindi na po pumapasok sa kanyang board ang internet. So ang nangyayari yung obtaining IP address at saka no internet ang nangyayari kasi hindi na po pumapasok yung internet. Wala pong internet na pumapasok sa window. So ito yung kailangan i-consider din. So kailangan tingnan kasi minsan pala lumulag ito. So hanggang dito na lang po ang ating vlog. So yun na lang po sa mga baguhan at saka mga ibang installer. Kailangan natin ito check. Pero okay lang naman sa pag-check kasi na madali lang naman. Umilaw din naman yung karamihan. So ito lang po talaga maluwag. So dito na lang po magtatapos ang ating vlog. Maraming salamat sa panonood at saka huwag kalimutan paki-subscribe ang ating YouTube channel para sa mga panibagong video natin na susunod.
Okay, maraming